Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasigana. Kaguna nang ito ay marating ko para bang ako'y Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, welcome sa isa pang edisyon ng Serbisyo Balita Live Online at syempre ito ang ating Monday edition, ang unang araw ng work week para sa ating mga empleyado dyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayan. At syempre ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Del Babarigiro na bumabati po sa inyo na isang mainit na pagbati po at isang magandang buhay po sa lahat ng ating readers, viewers at listeners ng Serbisyo Balita News Online at Serbisyo Balita Live Online. Ayan, para po sa inyong mga karaingan, komento, panawagan o hinaing, maaari po kayo mag-text sa aming smart
0917-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375. At patuloy lang po tayong mag-like sa aming page sa Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. Ayan, at sa pagbubukas natin ng ating programa ay unahin na muna natin yung pinaka-in o pinaka-may init na issues o kaganapan. Yan, sa at kamakailan ay natapos na rin sa wakas ang plebisito na sinagawa diyan sa lungsod ng San Pedro, Laguna. Ayan. At sa plebisito yon, ang kinalabasan ay Yes. ang yes sa paghahati-hati ng Barangay San Vicente. Ayan, at kung saan ay formal nang iprinoklama ni Marian Marfori, ang COMELEC officer, ng ang 6,541 para sa yes at 1,729 ang bumoto naman ng no. Sa kabuuan na total ng 8,270 na lumalabas na 16% ng voting population ng Barangay San Vicente. So, tuwan-tuwa naman itong si Kapitana Kiten. Ayan, siyempre. At hindi ko alam kung kaya natuwa ito medyo nabawasan na ang kanyang magiging sakit ng ulo dahil sa pagkakahati-hati ng nasabing barangay. So, siyempre, natuwa naman si Mayor Baby Katakis dahil ika nga, sabi niya, humahanga siya dito kay Kapitana Kiten. Dahil sinakripisyo yung personal gains. Yung personal gains pagka sa nasabing pumayag siya na mahati ang barangay. Pero hindi ba kasama RJ, yun yung talagang, nung nangampanya si Kapitana Kiten Campos, yun yung pinaglaban niya talaga. At, yung magkahati-hati. Mahati ang kanyang barangay. Kasi iba rin naman kasi yung pinaglalaban ng dating kapitan na si Villena, di ba? Kapitan Villena. Oo, kasama pa yung dating Vice Mayor Solidum. Ang gusto naman nila noon ay humiwalay ang Barangay San Vicente sa lungsod ng San Pedro upang makapag-create ng isang 5th class municipality. So, parang sila ang magiging mayor at vice mayor. Parang ganun. Siguro noon, hindi kasi man nanalong mayor Kaya naisip siguro, mag-create na lang ng sariling bayan. Ayan. Ano yung mga barangay na nagdagdag? So, sa nangyari ngayon, ang barangay San Vicente ay nahati na sa 3. So, ewan po kung Tatlo or 7? 7. Kaya mukhang wala na yata ang San Vicente. Ewan, kung baka magiging barangay Pasita 1 San Vicente, gano'n. Hindi, pero ang nakasaad sa ay ang 7 barangay na na-create ay ang Barangay Pasita 1, Barangay Pasita 2, ang Barangay Rosario, ang Barangay Crisantimum, Barangay San Lorenzo Ruiz, Barangay Fatima, at Barangay Maharlika. Ayan ang mga barangay na na-create ngayon. So, ibig sabihin, sa pagkaka-create niyan ay ang pagkalam ko ay nagtalaga yata ng mga tatayong OIC Kapitan at saka sanggunian para dun sa nasabing mga barangay. So sa inyo, ano ba tawag? Kasi hindi naman happy birthday. Basta congratulations. Congratulations sa inyo. Kasi, at sana ay yung sinasabi nga ni Kapitana Kiten, doon ako mga bakit mo pasasakitin ang ulo mo sa laki ng barangay na sakop mo, although malaki ang ira, malaki ang kita, pero kung hindi mo naman may provide ang ng todo, ng 100% ang mga basic services tulad ng health services, social services, so kung liliit ang masasakupan o paninilbihan, tiyak yung makikreate naman na budget sa maliit na barangay na yun, siguro naman isasapat para dun sa sinasabing mga services na dapat maibigay sa mga constituents. Hindi, ang kagandahan dyan, matututukan nila yung mga constituents nila. Kasi ano nangyayari, sobrang laki, minsan kulang sa tanod, diba? Oh, minsan dami tuloy mga pangyayari dyan sa Barangay San Vicente na hindi na tuloy na i-report, diba?
Kaya ngayon nga sinasabi, medyo binawasan ng gusto ang sakit ng ulo. So, hindi naman sa umiiwas sa responsibilidad. Practicality lang. Siyempre, kapag maliliit ang barangay, mas matututukan yan. So, doon sa mga bagong na-create na barangay, kung sino man yung mga kasalukuyan na ginawang OICs na barangay sanggunian, good luck, pagbutihin nyo, at malay nyo, sa next barangay elections, kayo pa rin ang magiging mga pioneer na public servants ng kanya-kanyang barangay. Yan. At kay Mayor Baby Katakis, congratulations po. Ayan, kay Kapitana Kiten, humahanga din po kami sa inyo dahil tinupad niyo po kung yung pinangako niyo sa inyong mga constituents. Dapat ganun ang isang public servant. Kailangan yung pangako tinutupad. Hindi ka pero dyan sa bayan, lungsod ng Kabuyaw, nababalitaan natin yung nag-aambisyon maging alkalde. Aba, kahit limpak-limpak na milyones ang pera daw nito na ipamumudmod sa kampanya at sa eleksyon. Aba, puro promise me Paano ba naman iyan? Kung sa ngayon pa lang, ang promise me mo, hanggang promise me lang, huwag ka nang tumakbo, nakakahiya. Yan. Para sa buti pa tong si Kapitan Nakiten. Ito, kapitan pa lang ng barangay. Aba, kahit ganyan yan, napakataas na ng pagtingin namin sa kanya dahil she stood up to her words nung siya'y nangangampanya. At napaka-low profile. At low profile, yan. Paalala lang doon doon sa nagbabalak dyan sa lungsod ng Kabuyaw. Na madami daw gagastos. Dami mo raw pera, pero kung puro promise me ka, much better wag na. Nag-aalisan na tuloy yung mga leaders mo. Yung mga leaders mo, naglilipatan na-realize nila na mukhang nagkakamali yata sila ng sinasamahan. Yan, pati doon sa isang kapitang kinukuha mong konsehal, mag-isip-isip ka, isa ka pang promise me. Yan. Anyway, so, at habang hinihintay natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga field reporters at chief reporters dyan sa nakakalat sa iba't ibang panig ng Calabarzon at NCR, ay dumako naman muna tayo sa pinaka-fresh naman na kaganapan. Kanina dyan sa lungsod ng Calamba, medyo ito nakakatuwa. Ngayon lang tayo nakasaksi, although sabi nila every month naman daw ay ginagawa to. Every second week of the month. Ngayon lang tayo nakasaksi dyan sa lungsod ng Calamba. Yung pagbibigay ng kasiyahan, Mayor Timmy Chepeco sa kanyang mga department heads, sa kanyang mga empleyado ng City Hall para sa kanilang kaarawan. Ayan, buwan ng kaarawan. Sa lahat ng birthday celebrants ng buwan ng July. Ayan. At syempre, nandun yung ABC president na si Edison Natividad ng Barangay Bungo pang magbigay ng kanyang mensahe at bumati sa mga birthday celebrants. At nandun rin syempre yung inaguruan na lang First Lady ng Laguna, ang asawa ng governor natin na si Governor Ramil Hernandez, ang incumbent na konsehala ng lungsod. At sabi nga ni Mayor Timmy ay baka maging bukal someday. Yan, si konsehala Ruth Hernandez. Yan. At nakakatuwa lang, ha? Ay, nakakatuwa. I-share ko lang sa sa may mga viewers nagbigay. natin. Kala kasi birthday ng kasama natin. Oo, may bigay. Pero malapit na rin syempre birthday ko. Pinapaalam ko lang kay Mayor Timmy. Ito po yung cake na pinamigay ko ni Mayor Timmy. Pero kahit maliit lang to, iba yung din yung thought na di ba? No, it's not the word that counts, but the thought. Ayun, kung ano man siya, cupcake man. At saka merong merong sobre namang Oo. Meron? May sobre na kayo. May Pero sobre sa ka akin rin? wala pang sobre. Okay. Kasi August pa naman daw yung birthday ko. Ayun, okay. So, Hello, Mayor. Sana maalala mo. Hindi kasi, sa dami ng mga employee ng lungsod ng Calamba, syempre, halos lahat yan pantay-pantay. Lahat may cake at may sobre. Lahat may cupcake at sobre. Oo. Tsaka syempre may handa rin kanina, di ba? Ayun. Sa lungsod ng masabi natin may Calamba. paalmusal si Mayor Timmy doon sa mga At bukod doon, syempre, sayang, hindi natin na i-record kaagad. Ang bilis naman
meron mga entertainment naman na binigay. May sumayaw, ayan, may nagbigay ng mga pagbate, ayan, at pero cute yung cupcake, ha? Tsaka mukhang masarap mamaya. Talagang pinigilan kong tikman eh. Ayan, para lang mapakita ko sa mga viewers na happy naman sa Kalamba, di ba? Ayan, happy sila kay Timmy. Ayan, at happy sila sa Kalamba. Baka gayahin ni Vice Mayor Peña yan, ha? Hindi, kanya Mamon. Mamon na lang. Ayun. At least kay Mayor Timmy may sobre, ha? Malay mo. Oo. Malay mo, para at least medyo makuha ng atensyon ni Vice Mayor Peña ang damdamin ng mga tiga Makati. Pinag-iisipan pa nga niya kung Mamon eh. Wala pa yata siya naisip. Ay, tawagan mo si Vice Mayor Peña, tawagan mo si Mayor Timmy Chipeco ng Kalamba, tanong mo kung magkano yung yung cupcake, yon. Baka sakaling ma-adapt mo kung ayaw mo, kung naalis mo na yung mga ibang ginagawa ng mga Pinay dyan. Pero anyway, bahala ka na sa iyong diskarte. So, yan, at naipakita natin ang masayang kaganapan kaninang umaga, Monday na Monday. Ayan, pinapapabati nga pala. Si Kuya Boy Takino, yung uncle ni Consuelo Gigi Alcázar. Hoy, birthday nga po. Ayan, happy birthday po. Ayan. Sa lahat po nagdidiwang ng birthday na mga employee po sa lungsod ng Kalamba, City Hall, happy birthday po. At sa lahat na ng ating mga kababayan all over the world na magsa-celebrate ng kanilang birthday ngayon na buwan ng July. Happy birthday po sa inyo lahat. Medyo may hangover pa yata ng kasiyahan ng celebration kanina. At sa atin naman pagpapatuloy, medyo ito late news to, pero it's better late than never. Birthday din ba yan? Hindi, iba to. Kasalan mo na? Hindi pa kasalan to. Medyo ito yung graduation ng okay. So mamaya ko na sasabihin kasi naka-contact na yung mamaya ko na, bibitinin ko na lang. Ayan, at pwede naman mamaya na sabihin Yeah. Okay, so meron tayong tatanggaping ulat sa ating kasama dyan sa labas ng himpilan kay Dan Gabato. At meron tayong tatanggapin na ulat mula sa ating roving reporter. Pag-uulat mula kay Adan Galbato. Adan, magandang hapon. Okay, dito sa General Trias PNP Station, number 1 contributor sa Operation Lambat Sibat sa Calabarzon. Ang PNP Station dito ng General Trias ng party ng Cavite sa pangunguna ni Police Superintendent Rosito Narito Miranda, Chief of Police, PNP Station dito sa General Trias ay dito sa direktiba ng PPO, Police Provincial Director, Police Superintendent Junel Cabrillo Estomo, sa pamamagitan ng police visibility, patrolling, checkpoint at mga ginagawang operasyon ng mga PNP dito, ang lahat ng motor na naka-impound dito sa station ngayon na nakaparada sa harap ng himpilan ng station ng General Trias Cavite ay nakumpisa sa mga nagmamaneho nito nang walang sapat na nakita o nakuhang kaukulang papeles na nag-uugnay na talagang ito ang nagmamayari na bilang isang owner ng mga motorsiklo. Bukod pa dito ang mga walang lisensya at walang mga plaka na kaukulang na iniso ng LTO. Kaya naman ang ginagawa ng mga kapulisan dito sa General Trias ay ginagawa ito ng kaukulang letters upang i-verification sa higher office katulad ng Highway Patrol Group, SPE at LTO upang mapakalaman kung sino ang talagang may-ari ng motorsiklo. Hinggil dito sa karamihan sa naka-impound na motor ay walang dokumentado o dokumento. Lahat ng motor walang kaukulang papeles.
inaabisuhan naman ng mga kapulisan ng tunay na may nagmamayari nito na ang kanilang motorsiklo ay nasa ilalim na pag-iingat ng mga kapulisan ng General Trias. Pinagpisinta ito ng legal dokumento katulad ng ORCR at driver's license upang mapangalaman na ito legal na siya nagmamayari. Kasi karamihan umano sa mga motor na nakukumpisa o na checkpoint ng mga kapulisan ay ginagamit sa riding in tandem ng mga kriminal. At itong motorsiklo, kaya puspusa ng operasyon ng Magsibat dito sa bayan ng General Trias, Cavite. Kaya nga, number 1 contributor sa Cavite, sa Calabarzon bilang isa sa mga maigting at ang pag-operasyon lambat sa pamumuno ni Police Senior Superintendent TPO Director Junel Estomo ng 4 Batalyon Garcia, Cavite. Mula rito sa General Trias, Cavite, ito si Adang Gabato, patuloy na sumiservisyo sa bayan, dito lamang sa Servisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Adan at talagang yan ang tinatawag na roving reporter. Mobile na mobile, kahit nakasakay sa bus, nagre-report. Ganyang kakakisig ang ating mga reporter. Talagang ika nga, hindi nila kinakahiya na mag-report kahit nasan sila, kahit saan nakatayo, saan nakaupo. Basta kailangan i-report ang dapat i-report. Ayan, kahit saan maglilingkod. Yan, maglilingkod para sa bayan. At anyway, congratulations Para sa bayan o para sa buong mundo? Kapag may reporters na tayo dyan sa iba't ibang panig ng mundo, ibang klase na ang serbisyo balita. Anyway, congratulations kay Police Senior Superintendent Junel Estomo, ang Police Director ng lalawigan ng Cavite para sa operasyon ng Lambat Sibat. At kalahin mo, ang daming nalampat na mga motorsiklo walang registro. Masipag dyan. Siyempre, tumutulong lagi kay PD Estomo. Si Sir Cardino, di ba? Ayan, si Sir Cardino. Ayan, si Police Superintendent Cardino ng Cavite PPO. Ayan, sa intelligence group yata yan. So, ika nga, ay masipag ang ating mga kapulisan dyan sa Cavite. At mukhang ayaw magpatalo. Kasi medyo gusto lang ika nga, maunahan yung record ng Laguna raw na pagdating sa accomplishments. Ayan, masipag talagang po sila pati si Police Senior Superintendent Fidel. Ayan. At syempre sa Quezon masipag din at sa Rizal. Si Police Senior Superintendent Ilagan. Tsaka syempre si Police Senior Superintendent Sir Balba. Yan, at mukhang napag-iiwanan na ang Laguna. Attention kay Police Senior Superintendent Florendo Saligao. Pero nung una maganda. Tahimik, pero biglang 1 week lang nagkaroon na ng patayan. Nung una, ang galing ng pakitang gilas. Lowest crime rate daw ang Laguna, di ba? Lowest crime rate. Pero mukhang niingas kuko na, mukhang napaguhuli na. Medyo gilas-gilasan. Ewan ko, gusto naman lang yata nito, puro publicity. Anyway, buti pa yung ibang PD dyan. Yan. At, meron tayong tatanggaping ulat sa ating kasamang si Roger. Mula yata yan sa Quezon Okay. At may tatanggapin tayong ulat mula sa labas ng himpilan sa kasama nating si Roger Umeres. Roger, magandang hapon. Bulang sa tatlong building nyo, dito sa kami. Upang mga sundalo sa bayan ng Liwayuway ng Bakubang Quezon noong Merkulis ng gabi. Ayon kay Coronel Simeon Talusig, Commander ng Army 85 Infantry Battalion, bandang alas 7:14 ng gabi nang magsagaw pa ang mga rebelde at mga sundalong
napakang ang tatlong M610 report, isang M653 DDR Malay at M7 Grenade na nakapokus naman ang operasyon ng militar laban sa NPA rebels sa mga lalawigan ng Sorsogon, Masbate at Mindoro. Mula dito sa Mauban, Roger Ramirez patuloy sa serbisyo sa bayan dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Balik sa iyo, kasama natin. Okay, maraming salamat, Ka Roger. Medyo ba mapagkamalang kasi Ka Roger dyan. At anyway. Tapos balitang NPA pa yung binabalita ni Ka Roger. Mula dun sa Mauban, Quezon. Mukhang sumipag-sipag yata ito si Ka Roger. Umabot ng Quezon na naman tumamang ko. Siguro yung papuntang Bicol. So anyway, nung latest ang tungkol dun sa may inilibing na mataas na pinuno ng rebelding NPA dun sa Davao, kung saan ipinarada pa yung labi bago mailibing yung kanyang talagang malakas ang loob ng mga pulahan, mga pula na isuot talaga ang kanilang na ma-identify sila na sila yung mga NPA members. Pero anyway, basta as long as walang gulo, ayan, back to peace talks ulit, gawa ng dun yata sa bansang Amsterdam ay nagkaroon yata ng Peace Treaty Summit ulit silang pag-uusap. Sana matuloy na yung ika nga, magtulong-tulungan na lang tayo yan, para sa kagaganda at ikakatahimik ng ating bansa. Isa lang naman ang ating pwedeng sabihin threat sa atin. Ewan ko kung sila ang threat sa atin o sila ang nag-iisip na threat tayo sa kanila. Yan, bansang China. Kaya patuloy na binubuli ang mga Pinoy dyan sa may bandang Spratlys. Ewan ko ba, ngayon may napapabalita, speaking of Davao, yung mga candy. Nauna na yung naman nalason, ha? May nauna ng peking bigas. Tapos ngayon, nagkaroon ng peking noodles. Peking noodles. Ngayon naman yung peking candy. Hindi ko lang na-download. Meron na rin, pati chicharon, pinepeke na rin. Ayan, nakikita nyo 400 katao ang nalason yung sa peking candy. Yeah. Pinenta ng mura at pinamimigay pa. Yeah. At ewan ko kung anong kaisipan meron itong kung sino man ang gumagawa nito. Ano ba talaga? Gusto nyo bang kumita o gusto nyo ubusin ng mga Pilipino? Kung gusto nyo ubusin, kung yung tao na may nagbabalak na ubusin ng mga Pilipino dito, mukhang may isang suspecha na ako. Ang gusto sumakot talaga. Ayaw pandaanin na lang sana Pagpaalam kayo sa UN, ninyo, eto, total, malaking bansa naman kami, mayaman kami, bayaran lang namin utang ng Pilipinas para angkinin na lang namin. Yan. Hindi yung dinadaan natin sa pabuli-buli. Binobomba niya ng tubig ang ating mga mangingisda dyan sa may bandang Spratlys. Yung ating Coast Guard, medyo nakikipagtalo pa kayo. Ewan ko na lang sa inyo. Kalaki-laki niyong bansa, ayaw niyo na lang gumawa ng paraan para mas lalong umunlad ang inyong bansa. At, ayan. Yan, doon sa Pulong Suntakos nga pala, di ba, may gumarali. At mamaya na yan, at ika nga, at hintayin natin matapos ang iba pang mga reports. Samantalang, dumapo muna tayo sa ilang paalala. Magbabalik ang Serbisyo Balita Live Online.
Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at syempre, ayan, may mga reporters pa tayong nandyan, nagro-roving pa rin. At hinihintay natin ang kanilang pag-uulat. So, pansamantala muna ay balita na muna to, yung latest na, ayan, maganda yung, yung graduation rights ng ALS, Alternative Learning System. Yan, sa Barangay Pulong Santa Cruz, dito sa lungsod ng Santa Rosa. Yan, kung saan may mga nag-benefit dyan sa ALS, Accreditation and Equivalency, na may maabot na, nasa edad na 60 years old na, graduate ng high school. So, Yan, pati ba yung mga inmates dyan? yan, kasama mga inmates. At syempre, hindi natin alam kung sino yung inmates dyan. Pero maghahalo-halo. Basta sinabi naman na may nakasamang mga inmates dyan. Ang ito ay in partnership sa DepEd Region 4A at ng City Government ng Santa Rosa. Ayan, kay Mayor Arlene Arcillas, ma'am, at talaga namang pangunahing at least proyekto yung nakakatuwa. programa ng edukasyon. Nagkaroon ng chance yung mga inmates na may pagpatuloy pa rin nila yung pag-aaral nila, di ba? Yeah. Para pa sa tuloy-tuloy nilang pagbabago. Ayan. At syempre, alam mo naman natin, minsan kulang lang din sa edukasyon yung mga nasasangkot sa illegal. So, siguro kaya rin naisip ni Mayor Arlene Arcillas na isama na rin sa ALS program yung mga inmates para mabigyan ng tamang wastong edukasyon. At malay mo, sa paglabas nila, makaisip naman sila na pagpatuloy naman sa kolehiyo, kaya makapagnegosyo ng maayos. Di ba kamakailan din? Pero last year din yata, di ba nagkaroon din ng libreng kasal sa mga inmates? Yan. Hindi, ngayong taon na to, yung libreng kasal. Ngayong taon yun, sabay nung libreng kasal bayan. After yung February 14, may libreng kasal din, di ba? February 17 yata nangyari yun. Oo, inmates. Yan. At syempre, ganong kamahal ni hindi yung krimen. Pero ganong kamahal ni Mayor Arlene ng mga mamayan ng Santa Rosa, kung saan kahit paano, kahit medyo may pinagbabayarang kaparusahan. Ano yan, naalala ko tuloy si Colonel Bong Malabed. Di ba? Syempre, yung tagline niya, inisikaso din niya yung mga yung mga inmates dyan, di ba? Oo, sabi nga niya, criminal man, tao pa rin. din. Yan. At syempre, yung matrimonyo ng kasal, mahalaga yan. At ayan, meron tayong tatanggaping ulat dyan sa labas ng ating himpilan. At tangkapin natin ang ulat mula dyan sa lalawigan ng Cavite sa ating kasamang Lady Expo, si Ate Beth Sarinas. Ate Beth, magandang hapon. Okay, magandang hapon at welcome po sa ating mga televiewers and listeners dito sa ating programang Serbisyo Balita Live Online. Okay, ngayon po ay araw ng Lunes, July 13, alas 4 ng hapon. Okay, bigyan po natin muna ng sigla naman ngayon ang ating mga mag-init at sumasabog na isubati na rin sa mga nangyayaring kaganapan ngayon dito sa lalawigan ng Cavite. Dahil ayon po sa ating mga source at nakuha nating report, isang mister ang nagdikti dito sa lungsod ng Imus. Patay na ng madatna ng isang ginang ang kanyang mister na nagdikti sa kanilang bahay sa Imus City, Cavite. Sa makalawa ng hapon, bandang alas 3:30 ng hapon, nang madiskubring nakabikti gamit ang sinturon ng biktimang si Ronel Mayari, 43 anyos, driver mekaniko sa loob ng kanilang bahay sa
Barangay Karsadang Bagodo, Imus, Cavite. Batay sa salaysay ng misis na nitong si Aris, July 8 nang mag-away sila ng mister kaya umalis siya ng bahay at tumuloy pansamantala sa bahay ng kapatid. Matapos ang 3 araw ay nagdesisyon siyang umuwi na, pero laking gulat nito nang makitang nakabigti na ang asawa sa kanilang pamamahay. Okay, napakasakit para sa ganung sitwasyon. Humantong ang mag-asawang ito dito sa lungsod ng Imus sa dahilan na nagkarolan sila ng sigalot ay bigla na lang naisipan ng kanyang mister na magbigti. At para rin po sa isang karagdagan pa rin nating report, hinggil dito kay Senator Bong na humihirit na makadalaw sa kanyang ama sa ospital. Hinihiling ni Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan na pansamantalang makalabas na makadalaw sa kanyang ama na si Senador Ramon Revilla Jr. Asingot, ang ex-senator natin na isinugod nitong Sabado sa ospital. Sinabi ni Atty. Raymond Fortun sa kapagsalita ng mga Revilla na maghahain sila na ngayon ng araw na ito ng motion upang makalabas ng PMC Custodial Center upang makadalaw sa kanyang ama sa St. Luke Medical Center sa Taguig. Ayon pa dito kay Atty. Fortun, bagaman bumubuti ang kondisyon ng nakatandang Revilla matapos na isugot sa intensive care unit ng St. Luke ICU sa Samang Argent, kailangan sa ilalim ito sa magnetic resonance imaging, MRI kung tawagin, scan, upang makumpirma na kung talagang ito ay na-stroke or either may malubhang karamdaman. Gayunman, ayaw umano ng dating senador na sumailalim sa naturang procedure, kaya naniniwala ang pamilya na tanging si Senator Bong Revilla Jr. lamang ang makakakumbinsi sa kanya. Kung kaya hinihiling ng pamilya na ito ay makadalaw man lang sa kanyang ama. Isasaad niya sa motion na ito ni Senator Bong Revilla Jr. mismo ang humihiling na makadalaw siya sa kanyang ama ay ang anak ay makadalaw sa kanyang ama. Ang humihiling mismo ay ang naturang ama niya na matandang Revilla. Bukod dito ay meron pa po tayong isang karagdagan na masasabi natin para sa mga madadagdag ang botante sa eleksyon na dahil ay gagawin daw po ito sa mga mall. Kaya umaasa ang Commission on Election, COMELEC, na madaragdagan pa ang bilang ng mga shopping mall mag-aalok upang magamit ang venues ng botohan sa darating na 2016 election. Kasamang RJ, dito natin makikita kung gaano karami ang mga bagong magpaparehistro na naman. Dahil una na nag-aalok ang Robinson Land Corporation, RLC, na magamit ang kanilang malls upang magsilbing polling precinct sa darating na halalan. Ang Robinson ay mayroong umanong 42 shopping malls sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, target nilang maisapinal hanggang sa Nobyembre ang kanilang panukalang magkaroon ng polling precinct sa loob ng mga malls. Sa pamamagitan na nito, mas magiging convenient para sa mga botante ang pagboto. Naniniwala rin ang COMELEC Chairman na mas maraming mahihikayat na botante at tataas ang vote turnout sakaling matuloy ito. Una lang naging matagumpay ang ginawang voters registration and validation ng COMELEC sa isang mall sa Metro Manila. Sunod-sunod namang gagawin ito sa ilang probinsya dito sa ating bansa. Nilinaw naman ni Bautista na walang magiging problemang legal sakaling maglagay ng voting precinct ng mga mall sa mga mall. Batay naman sa isinasaad ng Section 42 ng Omnibus Election Code, maaaring gamitin polling places ng mga public school at iba pang public buildings sa loob ng isang barangay. Kung wala umanong public school o iba pang public building, ay maaaring gumamit ng mga pribadong gusali bilang polling places. Samantala, walang pagtutol ang Malacanang sa planong ito ng COMELEC. Ayon kay Presidential
Communication Secretary Sally Coloma na ang COMELEC ay isang hiwalay at independenteng constitutional body. Kaya malaya nitong gawin ang inaakalang makakatulong para mapaganda ang resulta ng halalan sa susunod na taon. Batay sa record ng COMELEC, nasa 52 million ang bilang ng mga botante, subalit mahigit 40 million lamang ang mga bumoboto dahil sari-sari ang dahilan. Maaring ayaw nila ang mga tumatakbong mga politiko na gustong mapapwesto. Yun lamang po, kasamang RJ. At sana po dito sa ating report ay may natutunan tayong mga botante. Dahil sa 2016 ay maaari po namang mag-umpisa na naman ang bagong mga mahalal na politiko. Kaya hanggang sa susunod po na ating mga balita pa, abangan ang mga mahalagang kaganapan pa dito lamang po sa Serbisyo Balita Live Online. Ito po si Lady Exposed na si Beth Salinas ay nag-uulat at siniservisyo para sa bayan sa Serbisyo Balita sa Cavite. Okay, maraming salamat Ate Beth. At, Salamat, Miss Lady Exposed ng Cavite. Mukhang wala masyadong paputok ngayon si Lady Exposed natin. Pero anyway, Abangan daw yan sa kanyang programa. Yeah. Yan. Anyway, good news naman yung yung ginagawa na itong COMELEC na registration sa mga malls. Pero pag-aralan muna natin mabuti ang nasabing panukala na isinusulong nila na magamit bilang voting precincts ang siguro yung isang malaking bahagi ng kanilang mall. Ang kanilang katwiran ay mas kumbinyente, nga malamig at baka mas makaengganyo ng botante. Ang ano lang natin dito sa ating sariling point of view, yung risk factor na sinasabi. Ito ay mall at syempre hindi natin sinasabi na lahat. Baka may ilan sa mga kumakandidato na merong triple G, guns, goons, and golds. Yan. Magtangka ng masama kapag nasa ganyang public na lugar, lalo't mall. Siyempre, yung risk factor ang nais natin munang tingnan dyan. At sana, huwag naman maging padalos-dalos ang ating pamahalaan sa pag-aproba ng nasabing panukala. Although hindi natin sinasabing hindi maganda to. Sabi nga natin, maganda to. Sabi mo, boboto ka sa presinto, naka-aircon ka, ika nga, iwas yung ulan, iwas sa init, at para iwas siguro inip. sa kanila, komportable pag nasa mall. Yun, kumbinyente. At para hindi mainip, lalo na yung mga lola at lolo natin, na hindi makita ang mga pangalan sa mga listahan, kaya umuuwi na lang. Pag nasa mall, kapag hindi nakita, manonood na lang ng sine. Manonood na lang ng sine. Kasi di ba libre sine naman ng mga senior citizen? Yan, siyempre. At babalik na lang sila after ng sine. Ayan. Baka sakaling lumitaw na ang pangalan nila. Yan. Pero sa COMELEC, unang-muna, bago nyo ipanukala ang pagboboto sa mga malls, ayusin nyo muna yung registration. Oo, baka may mga patay dyan. Na bumoboto pa rin. May mga iba naman na buhay na buhay, tinanggal na sa listahan. Pati, may problema pa nga tayo. Pero pwede yung eleksyon, yung mga taga-COMELEC, din yan, yung intriga din yan, yung controversial din yung mga yan. Controversial yung mga yan. Diba? Lalo na yung PICOs. Yung sa COMELEC, kapag may mga pa-Jollibee, inuuna nila, di ba? Bakit? May mga naalala ko dyan, may mga nangyari yung mga before. Registration, inuuna nila kung may padalang merienda. Magpapadala ng kahong-kahong Jollibee. So, nakakaawa na may nakapila. Inuuna yung hakot system. Wala namang ganoon. Ika nga, maging patas tayo. Ayan. At siyempre, paalala ko sa COMELEC, lalo dyan sa Kalamba, voters ID ng mga taga-Barangay 3, Barangay Parian. Hanggang ngayon wala pa. Ano ba naman yan? Ang sabi nila, nasira daw ang system. Kung nasira ang system, bakit may lumalabas na listahan tuwing araw ng eleksyon? Ano ba talaga? Totoo. Ayan. Ayaw nyo lang yatang bigyan ng ng voters ID itong mga taga-Barangay 3 at Barangay Parian. Pakatok-katok muna ng konti sa COMELEC sa Calamba City, ha. Ayan. Pakiayos lang bago tayo magboto sa malls.
At yung voters registration, sinasabi ni Ate Beth, may panibagong voters registration na gagawin. Hindi ba pwede natin gawing ongoing yan? Every year na lang, pala tuwing magbobotohan, mag-election, may special na araw na Pero, ayan, magboto. Ayan. speaking of botohan, mukhang wala pa naman daw talaga ni-endorse ang liberal para sa pagkapangulo. Kahit umiikot na sa halos lahat ng probinsya si Secretary Mar Rojas. Ba, July na, wala pa? Oo, Ah. kasi naisip nila kahit ano daw gawing pag-iiba o mga kasong isinasampa. Kay- Ewan dito ko na kay kami kasampa Vice- kay Vice President Binay. Binay. Mataas pa rin ang kanyang rating. Bakit ba naman pala Kaya ito si daw Pina si yung... Pangulong Pinoy daw ay nakipag-usap daw kay Grace po, kay Senator Grace po, na sumama daw sa pag-ikot kay Secretary Para Mar pulsuhan Rojas. ang kanilang mga Oo, para bets. magiging Mar Grace po. At ito naman daw kung si Senator Grace po, wala naman daw sila pinagtapos ng usapan. Dahil ang gusto daw niya makasama ay ang kanyang kaibigan ni Senator Chis Escudero. Okay. Pero meron rin ibang may lumalabas na reports na kung sakaling hindi pa rin tataas ang ratings nito ni Secretary of Interior Local Government na si Mar Rojas, baka mapilitan na lang i-slide down siya sa Vice Presidency. Ayan. At meron silang, tama nga, meron silang ilalagay na standard bearer. Yun ay kung papayag si Secretary Mar Rojas, di ba? Anong gagawin niya kung magdidesisyon ng kanyang partido o mag-independent siya? Nasa kanya yon. Pero, di ba, si Secretary Mar Rojas, nung nakaraang Friday, Mm. andun siya sa Batangas. Nasa Batangas siya nung Ayan. umaga. Namigay sila ng sasakyan Mga para sa mga sasakyan. kapulisan. Tapos nung hapon, nung alauna, andun sila sa Laguna naman, sa PPO. Para mabigyan ng mga patrol cars ang mga nasa 3rd and 4th district ng Laguna. Ayan. Tapos nung hapon, dumaan yata sa isang birthday celebration. Kay Kuya Egay. Kay Kuya Egay San Luis, dumaan doon si Secretary Mar Rojas. Sabi nga, tapos nang kumbaga nakadaan na ang bagyong Egay, may panibagong bagyo na darating. Yan. Pero ika nga, hindi pa naman nagdeklara si Congressman Egay San Luis noon. At ang sabi niya, ano sabi niya noon? Hinihintay pa rin niya yung endorsement ng partido. Ng partido. Oh. Pero andun si si Bukal Angelica Jones Assuming nakikiusap na siya ang okay. mabitbit na vice governor. Pero eto totoo lang. Medyo binigyan na mo ng konting pause. Yan. Pumose muna ng konti si Congressman Benji Agaraw. Ika nga, wala pa naman desisyon. Hoy, nakakatawa si Congressman Benji Agaro at si Congressman Egay San Luis, okay na sila. At saka si Mayor Dennis Panganiban. Ika nga, yung tatlong big names sa politics, yung Panganiban, Agaraw at San Luis ay nagkasama-samang muli. Ayan, para raw sa kabubuti ng ika-4 na distrito at ng buong lalawigan ng Laguna. Yan. Pero tama, humahanga ako doon kay Congressman Egay San Luis. Tama, sabi niya, hinahayaan niya ang partido na magdesisyon. Just to mention yung sinabi mo, paano kung hindi pumayag itong si Secretary Mar Rojas? Ayun nga sana naman, under siya ng partido, hintayin niya kung ano magiging desisyon ng partido. Pero just in case na pumayag na si Kong Egay San Luis na siya na tumakbo o siya na talaga napagkasundoan ng partido liberal na tumakbong governor sa Laguna, syempre sa vice governor, di ba, pag-uusapan niya. Kung hindi na ba tatakbo si dating tumakbong vice governor, Soy Mercado, di ba? Isa pa rin yan sa pag-uusapan, di ba? Parang package din yan. Pero anyway, kung sakali man na mag-desisyon ng partido na talagang si dating Congressman Egay San Luis ang gawing standard bearer para sa Laguna, yun ang sinasabi nga ng mga yun ang ugong doon. Paghandaan ang bagyong darating. Talagang bagyo ang dating. Pero ito ay bagyong hindi makakapanalasa. Oy, pero speaking of bagyo, umalis na si Kapitan Falcon. Falcon pa na. Si Bagyong Falcon. Si Bagyong Falcon. Naalala ko kasi sinundan pag-iisip may Falcon din, di ba? Sinundan si Bagyong Egay. Kasi parang tama nga sabi mo, parang
may ano eh. May connect eh. May no? connect, oo. Parang may nagbabadyang ano. Oh, magandang hapon nga pala kay Kapitan Parcon. Kay Kapitan Barangay Alan San Parco ng Barangay San Antonio, Binyang. At Ayan. syempre, nabanggit mo ang Binyan, huwag natin kakalimutan dyan ang ating kaibigan dyan, ang masipag na bata dyan na mukhang napipinto ng maging number 1 yan. Talaga naman sa sobrang sipag. Yan si Miss Dada Reyes. Miss Dada Reyes. Yan, at magandang hapon nga pala sa kanyang ama, si Sir Edu. Every Reyes. Saturday and Sunday, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang volleyball tournament sa plaza. Ayan, at syempre, hindi lang naman volleyball yung batang yan. Makikita natin Yan, speaking of aktibo yan. Lungsod ng Binyang nga pala, batiin natin ang wife po ni Vice Mayor Dimagila, si Miss Lourdes Dimagila. Happy birthday po. Yan, okay, happy birthday. Pero yan, pag-uusapan natin, ito, sa nalalabing 8 minuto ng ating programa, nababanggit ang lungsod ng Binyan. Ito, may katanungan pa raw. Ewan ko kung sino Ayan, yung kung totoo ba? may mga taong... Pag-uusapan natin yan, Ngayon. Hindi ngayon. Sa 8 minuto natitira. Oo, Lagyan pero natin susunod pahapyaw. pag-uusapan pa rin natin dahil i-interview natin yung mga taong involved dyan. Lalo na yung in denial pa rin na hanggang ngayon. Na ayaw naman magpa-interview. Ewan ko ba, kung ayaw niya magpa-interview, hindi tuloy malaman kung saan siya tatakbo. Gusto niya kay Ryan magpa-interview. Sa first district ba o sa lone district ng Binyan? Pero yun, palagi niyang in question. Pero ang pagkalam natin ay lone district ng Binyan. So, siguro yet to be proven ng butihing mayor Na nasa ibang bansa ngayon, si Mayor Pagbalik niya, Glenn. hihingin natin yung dokumento para at least mapatunayan, ma-flash natin dito sa ating screen para worldwide na may anunsyo na lone district ng Binyan. Para dun sa mga in doubt and in denial at hindi makatanggap na talagang lone district ng Binyan, magdesisyon na kayo habang maaga. Mahirap magdesisyon kung kailan nandyan na ang filing. Baka maubusan kayo ng mga ila-line up nyo sa inyong ticket. Yan. Kung sakali na magme-mayor, pero siyempre, bahala na ang ating kasamang si Dryan na kumuha ng pag-uulat dyan. Pero yan. Basta yung alam natin na magme-mayor talaga si hopefully. Pero alam ko, sana mag-mayor nga. Ito si ABC President ng Laguna. Hindi, paano gusto rin maging congressman eh? Bakit ba talaga? Ng 3rd district. Ano ba talaga gusto nila? Mag-mayor ba sila o gusto sa bagay, paano gagawin natin doon? Si Congresswoman Sol Aragones ang nandun. At mukhang walang kalaban. Kaya siguro na-challenge tong si ABC Boy Zuniga na labanan. Parang kumbaga sa ibibigay ko ba to in a silver platter ang kanyang pagiging congresswoman for the second time around, or may nagagawa naman to si Boy Zuniga sa kanyang distrito, kaya hindi lang sa distrito, sa buong lalawigan, kaya nga to pwede nga rin to mag vice governor syempre it's up to the party, kaya nga sabi nga ni Congressman Egay San Luis. Abangan na lang natin. Ilang buwan na lang yan, ilang tulog na lang. Malalaman na natin Abangan natin kung sino ba ang magiging mayor ni Egay San Luis at Kung sino sino naman kay Governor Romel Hernandez. Meron ba siya? Ang lungsod ng Kalamba ay nasyonalista. Si Mayor Jimenez, nasyonalista. Ay, Si graduate Mayor na siya. Baby Katakis, nasyonalista. Yung anak, Ayun. si Coco. Ayun. So, meron naman pala. So maganda rin ang laban, di ba? Yun nga lang, sa pagpasok ni Congressman Egay San Luis, kung tutuloy nga siya, paano? Madaming Ayan. mahahati. Madaming mag-iisip niyan. Nga, buti pa yung iba, ngayon pa lang, nagdesisyon na. Nakita namin dun sa birthday party. Ayan. Anyway, hintayin na lang natin. So, sa mukhang off-air na mukhang lobat si kasamang Levy, Oo. Sayang pa man din yung isang police report na ibibigay niya. At sa kasama natin si Edward Flores ay may mga commitment sila kasama si Laura, si Gaspar. Pasabi ba? Anyway,
Pero, siyempre, alam naman natin, yung ating mga reporters, medyo may busy sa kanilang ibang pang tungkulin at baka may mga tinutulungan dyan sa kanilang area of responsibility. Ayun, may nag-text dito. Nagre-reklamo siya sa isang happy daw Oh, sa First District. bakit? Yun, lagi daw nagtatago. Ayoko na i-mention kung sino yung happy yun. Pero nasa First District. Oo, nasa First District. Sana daw mapalitan na. Yun, Sino? sabi ng isang kabaro natin sa Net 25. Ewan, kung sino man yung nagtatago doon sa Net 25, alam na ng happy yan. Aba, yun ba yung yung lungsod? Lungsod yan, Oo, lungsod naman, puros naman lungsod, di ba? Lungsod nga pa. Oo. Yan yung makisig, no? Malaki katawan. Oo, makisig yun, makisig. Kasi sabagay, lahat naman sila malaki katawan. Mag-isip na lang. Yan, ika nga, kung walang time, eto medyo panawagan lang ng konti sa ating mga kapulisan. Hindi kasi dati, paboritong-paborito siya nung nung hindi nasa... niya pa nakukuha yung pagka-heavy sa... Nasa bundok pa siya? Oo, yun. Yung palang yung heping yung. Kala ko yung isang malaking katawan, nakapareho ko. Hindi, bukod yun. Pare-pare sa mga nagtatago yun eh. Okay. At meron nga palang yung announcement ng DOST, ang habang mayroon pa tayong nalalabing oras. At bukas yun, merong may gaganapin na parang seminar yata dyan sa Splash Mountain. Splash Mountain na mag-umpisa ng alas 8 ng umaga. Ayan. At tungkol yata yan sa tungkol yata sa environment. Pero yan patawag ng Philippine Information Agency at in line with yung Department of Science and Technology. So pag mga ganyan ng mga nagpapatawag, puro yan, puro pang-intellectual yan. Yan, anyway. Yan, i-present nila yung mga activities at events nila. Yan, ng DOST. Okay. Kung ano man yun, ay bukas pa natin malalaman yun. Kung a-attend tayo. Hindi. Kasi meron pa tayong isang, di ba? May commitment may commitment pa rin tayo sa Manila. Pero sa, maaari nandiyan ng ating kasamang Hopefully, padala tayo ng reporter natin doon. Si Levy ang patutukan natin dyan. Total, hindi naman siya nakapag-report ngayon. At bumawi siya sa Wednesday. I-report niya yung tungkol sa DOST. So, tayo ay umabot na sa takdang oras. Ayan. Siyempre, batiin ko pa rin ang happy birthday yung pamangkin ko. Happy birthday kay Judeline Vidalya. Ngayon, isa-celebrate siya ng birthday ngayon. Happy viewing kay ABC Kenneth Crap ng Kalawan, Laguna. Happy viewing kay Gigi Toledo din. At syempre kay Kagawad Gia Noruga, happy viewing po. At syempre hello din kay Kagawad Bobby Meneses. And kay Kapitan Jack Vargas, happy viewing din po. Ito po sila Arnie Barreiro po, naglilingkod at nagsiservisyo po para sa bayan. Dito lang po, Servisyo Balita, live online. Hanggang sa muli, see you on Wednesday. Okay, so sa lahat ng ating mga kababayan ito, bigyan ko lang ng konting emphasis kasi may nagtanong. Mapahabo lang, total may konti pang minuto. May nagtanong, bakit raw ayaw natin isalin sa wikang Ingles ang ating programa at ang ating mga balita? At dahil ang kinikater natin ay buong kamunduhan. Pangit tingnan ng kamunduhan. Kaya nga, worldwide. Ay, ang sabi ko naman, ang kinikater man natin, abot ng ating pagbo-broadcast, ng ating pagbabalita ay buong mundo. Ang kinikater po natin ay ang ating mga kababayan, lalo mga OFWs sa iba't ibang sulok at panig ng mundo. Kaya mas minabuti na po natin na gamitin ang ating sariling lengguwahe para upang mas ma-feel nila na bagamat kahit wala sila sa ating sariling sa sarili ng bansa ay Pilipinong-Pilipino po rin tayo. Ayan, ika nga, ayon pa po sa ating pambansang bayaning si Gat Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika, mas masahol pa sa malansang isla. Kaya po, yan po ang aming tugon. Kung bakit sa wikang Tagalog po tayo nagbabalita, nagtatalakayan, at nagkakamustahan. So, sa lahat ng ating mga viewers worldwide, sa iba't ibang panig ng mundo, especially sa ating mga kababayan, commercial muna siyempre. I love my Centro. She makes me complete. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw, Pilipinas.
Nalalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasigana. Katulad nang ito ay marating ko, para bang ako'y nagtago. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land.